Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-isolate nitong si Daggerwell sa may space at ang pag-capture niya kay Veldora kung saan ay napuno ang isolated space ng quasar break niya. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Lumindol ng sobrang lakas sa may loob ng isolated space na ito dahil sa invisible super space-time vibration wave na generate nitong si Daggerwell. At dahil napuno nga nito itong space, lahat ng nandito maliban kay Daggerwell ay nag-take ng napakalalang damage na i-compress itong space by the containment expansion. Ito ay destructive absorption ray na ginamit nitong si Daggerwell. Sa sobrang lakas nitong atake na ito ay nag-consume ito ng 60% ng kanyang overall energy. Nag-transform itong si Daggerwell into a pseudo black hole na humihigop at nang wawasak ng lahat ng mga nasa isolated space niya. Napaka-fantastic and terrifying sight daw nito. Kapag napuruhan daw nito ang kahit na anong lifeform, most likely ay hindi yun makakasurvive. Magde-decompose daw ang lifeform na yon and eventually ay magiging food para kay Daggerwell. Tumawa na malakas itong si Daggerwell ngayon at sabi niya proud na proud daw sa kanyang sarili itong si Veldora. Kahit daw na hindi niya na nakita kung nasaan bang main body nito hindi na daw yung nagmatter kasi dinamay niya na lang daw lahat ng mga clones sa kanyang ginawang atake. Tumawa ng tumawa itong si Daggerwell. Ang ganda nga naman kasi ng atake niya. Combined ang offense and defense dito. Napaka-excellent rin ito para mai-recover mo yung mga energy na nawala sa'yo dahil sa pag-cast mo nito. Kasi ang lahat ng mga nasa may area ma-absorb mo naman. Kasi kung hindi mo nga mare-recover yung nagamit mong energy sa pagcast nitong atake na ito, napakalaki talaga ng mababawas sa iyong mana. Kasi imagine, 60% ng magic kills ni Daggerwell ang na-consume niya. Considering na more than 100 million ang existence value ni Daggerwell ngayon, ang laki nga ng energy na kanyang na-consume. Kaya napakadelikado rin daw nitong quasar break nitong si Daggerwell kapag hindi niya controlled itong atake na ito. Consider ito as a double-edged blade kasi affected rin ang kanyang caster. Pero once na naikast na naman daw ito, sure kill na naman daw itong atake. Kaso lang, hindi mo ulit ito pwedeng ikast agad. Hindi ito pwedeng ikast continuously, which doesn't really matter. Kasi nga, once na naikast mo na naman ito, guaranteed na halos na ikaw na ang panalo. Napaka-brilliant daw ng plano nitong si Veldora. Pero unfortunately, powerless pa rin daw ito pagharap sa absolute violence nitong si Daggerwell. Kaya confident na itong si Daggerwell ngayon na natalo niya na itong si Veldora. Although hindi niya pa nakikita ang actual na naging resulta. Sa sobrang lakas ng atake ni Daggerwell, winasak rin nito ang isolated dimensional space. Ini-absorb nitong si Daggerwell ang lahat. Then bumalik na sila sa kanilang original dimension. Remnants na lang ang natira ng powerful energy flow kanina. And eventually, magdi-disperse rin ito sa kanilang paligid na para bang wala nangyari. Pero yun nga, kahit natapos na itong atake na ito, meron pa ring signs na nangyari yon. Kahit na inikast naman yon nitong si Daggerwell into a different dimension. Kaya dun pa lang, makikita na natin kung gaano talaga kalakas ang pinakawalan niya na atake. At yun daw ang dahilan kung bakit walang kaya makasurvive dun. Mukhang maging itong si Veldora daw nag-collapse ang existence. At eventually, nai-absorb din nitong si Daggerwell. Pero since true dragon naman daw itong si Veldora, magre-resurrect rin ito sooner or later. Ang problema lang, iba na naman ang personality nito once na yun ay nangyari. Sa point daw na ito, ide-declare na sana ni Daggerwell na siya na nga ang panalo. Pero nagulat siya kasi meron siya narinig na boses. At ito pala, boses nitong si Veldora. Sabi ni Veldora, munti ka na daw siya doon. Gulat na gulat itong si Daggerwell na nagawa nga makasurvive nitong si Veldora. Ayaw niya pa sanang paniwalaan ito. At parang naiisip nitong si Daggerwell na nag-hallucinate lang daw ata siya. Kaya sumigaw itong si Daggerwell na paano daw yung nagawa nitong si Veldora. Sigurado daw siya na tinamaan ito directly ng kanyang ginawang atake. Kaya bakit daw buhay pa rin ito hanggang ngayon? Sobrang lakas daw ng quasar break na atake niya kanina. Hindi niya pa daw yung nagagamit dati kay Veldanava kasi ngayon lang daw naging strong enough itong si Daggerwell para makontrol ang atake na yon. Hindi pa pala kayang kontrolin itong si Daggerwell yun dati. Ang ibig sabihin lang nito mas malakas na ngayon itong si Daggerwell. Mas malakas ang Trinity nila ngayon compared nung time na tinalo sila nitong si Veldanava. During the time na God of Destruction pa ang tinatawag sa kanila. Kaya galit na galit itong si Daggerwell ngayon na hindi nagawang tapusin
naman itong si Veldora ng ginawa niyang atake kasi imposible daw na makailag ito sa loob ng isang enclosed space dahil ini-isolate niya nga ang dimension nilang dalawa kanina. Kaya napatanong talaga itong si Dagrawell kung ano nga daw ba kasi itong ginawa nito. Dito hindi nakalmado itong si Dagrawell, para siyang nagpanik at naging desperado kasi sabi ni Veldora wala daw talab sa kanya ang atake nitong si Dagrawell kanina, pero on closer inspection may talab talaga ito sa kanya. Hindi lang nito nagawa na tapusin ang battle nila kasi itong si Veldora nag-take rin ng significant amount of damage. Ang dalawang wings daw nitong si Veldora battered and bruised na, puro pa sana ito, at ngayon meron pang black mist na lumalabas sa may katawan niya. Isa itong sign na naglilik na ang mga magicules nitong si Veldora kasi wala na siyang enough na energy para i-sustain itong kanyang existence. Isa itong fatal symptom sa mga spiritual life form, and in fact almost dead na nga itong Storm Dragon. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.